Uplift your mood by listening to IDO4 on Spotify, Deezer, Apple Music, and Amazon Music. Dahil we're now online, let's keep on strengthening our digital presence. Subscribe ka na at magkaroon na tayo ng silver button. Gawin nating interactive ang ating channel, kaya mag-like na kayo at mag-comment sa ating videos. Don't forget to share our videos sa iyong mga friends and loved ones. #silverbutton. Hello! I know all of you have TikTok accounts po. Have you followed us na po? Di pa po? Why naman? Oh, I forgot to tell you. Our TikTok account po is at Friends Again TGBTG. Please share, follow, and connect. God bless everyone!
Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsan or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! We live in a world full of sorrows, sins, and hardships. God offers us His rest, His yoke, and His word. All we have to do is open our lives and hearts to Him and let Him come in through the gospel and claim the gift of eternal life. How? It is through the gospel formula. First is to believe in the gospel written in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, that Christ died for our sins. Christ was buried, and Christ rose again on the third day. Believing is not enough. We must also obey the gospel by applying Acts chapter 2 verse 38 in our lives. We must repent of our sins, be baptized in Jesus' name, and receive the gift of the Holy Spirit. Walk in newness of life, grow in faith, and be blessed as you begin your Christian journey. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, kaibigan. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ. To God be the glory. Muli na naman po tayong nagtagumpay upang tayo po ay magkaisa sa ating mga espiritu at tayo po ay pinagtagpo-tagpo ng Panginoon ngayon. Lahat dito po sa ating pong YouTube channel. Sabi mo naman sa katabi mong salamat at nandiyan ka. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po na makikita po talaga ang pag-iilaw ng mga anak ng Diyos na hindi po niya kaliligtaan ang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng ganitong gawain na handang-handa na siya magpuri sa Panginoon, handang-handa na siyang tanggapin kung anong mensahe ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Especially ngayon, na ngayon po ay pandemya. Ngunit bago po tayo sumulong, magbasa po muna tayo ng banal na aklat sa Psalms 27 verses 1 to 3. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident.
Purihin po ang Panginoon, tunay nga po na nakakalakas po ang salita ng Diyos. Alam po ninyo, nung unang panahon na ako po ay wala pa sa Panginoon, ang naging sakit ko po ay nervyos. Napakamatakotin ko po. Pero nung ako po ay nakakilala sa ating Panginoon, nalaman ko na kinakailangan pala tayo ay maging matapang. Tingnan nyo, ang sabi po sa binasa natin, siya ang aking lakas. Siya ang magbibigay sa akin ng tapang para hindi ako matakot. Kung meron man naman daw tayong mga kaaway, hindi daw po siya matatakot. But sabi, yung kaaway niya ang mag-stumble and fail. At kung meron naman daw talagang lalaban sa kanya, tiyak daw confident siya na ipagtatanggol siya ng ating Panginoon. Kaya yan po ay talagang naayon po ngayon sa panahon natin, nalabanan po natin ang mga takot at magpatuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen? Samantala, yuko po natin ating mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat muli mo na naman kaming binigyan ng pagkakataon upang kami po ay tipunin, kausapin, at bigyan kami, Panginoon, ng pangangaral. Tinataas po namin sa iyong gawain ito, O Diyos. Wala naman po kami masasabi kung wala ka naman ibibigay. Lalong higit ang aming beloved Bishop na muli mong gagamitin ngayon upang kami po ay turuan, pangaralan at sabihan kung ano mga bagay na dapat po namin gawin sa napapanahon. Kaya dalangin namin, Lord, na kami po ay tanggapin mo. Ngayong umaga na to, buksan mo po ang aming mga kaisipan upang makaunawa kami at ang aming mga puso ay basbasa mo upang tanggapin lahat namin ito sa aming mga buhay at aming pong ipamuhay. Maraming salamat po sa tagumpay ng aming pong pagtitipon na to sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Praise the Lord po mga kapatid. Ako po si Brother Ray, and today, mag-share po ako sa inyo ng aking testimony. Naniniwala po ako na lahat tayo, since day one, ay may tinatawag na destined path from the Lord. During the 90s, I was pursuing my music career. From the province, pumunta po ako dito sa Manila at nag-aral sa University ng Music. While studying, naisip ko na din pong mag-work na music-related din. During those days, kilalang-kilala po ang Yamaha School of Music. So, ang ginawa ko po ay nag-apply po ako sa main office at nakakuha po akong music teacher. Then came the time to distribute us sa mga branches. Sa dinami-dami ng mga branches here in Metro Manila, ay nai-assign po ako sa Araneta Avenue, Quezon City branch na pagmamayari po ng wala pong iba kundi ang Santos family. At doon din po na-meet ko ang manager namin na si Ma'am Leslie. Nung nasa school na po ako, nakita ko din na nasa isang area din ang mission house ng isang church. At yung church po na yon ay ang Jesus Christ to God be the Glory Fellowship. Every now and then ay nagkakaroon po sila ng mga church services doon and mga activities. Early on, I was drawn to what I'm hearing. Nangungusap po talaga ang Lord. Then isang araw, in-invite po ako ni Ma'am Leslie sa isang concert sa Trinity. Pagdating ko sa Trinity, isang praise and worship concert pala ng group nila na ang tawag ay Tidings of Praise. Sa first song pa lang po ay parang may sumaklob sa akin na hindi ko malamang eksakto kung ano. Something powerful, something beautiful. Sabi ko sa sarili ko, aside from my music career, ito ang gusto ko, makasama sa isang praise and worship team. From then on, umattend na po ako ng mga Sunday services, and eventually, after almost a year, nagpabaptize po ako. Hindi rin po naging madali ang Christian journey ko. I was not accepted at first sa music team dahil hindi ko na-meet yung mga requirements. And there are some rules na hindi talaga ako
Di talaga ako pwede. Sad as it may seem, I have to find a ministry na related pa rin sa music at production. So pumasok muna po ako sa video team under Elder Annie Kahapay. By the year 2002, naitap po ako to help with the worship team's new direction. Dahil nga po ang trabaho ko sa labas ay nasa production, recording, arranging, and producing. I was tasked by Bishop Louie and Admin Les to help produce albums for the worship team na tatawaging IDO4. Eventually, I was absorbed na din by the worship team. I was very happy that finally, after so many years, I was back on my path. Everything was doing so well, pero by 2006, nagkaroon po ako ng mga personal problems, personal issues, and personal struggles. It took a toll on me and I bailed. Umalis po ako sa church nang hindi nagpapaalam. Hindi ko po alam na yung pag-alis kong yon ay halos umpisa ng isang dekadang paglayo sa church at sa Lord. Wala po akong ginawa noon kung hindi magtrabaho na magtrabaho. Ang success po, tunay nga, na nakuha ko po sa pagtatrabaho. During that time, I also got married to Sister Kay. Kami pong dalawa ay nagtulong para iangat lalo ang career na binuo namin from ground up. But every now and then, nakakaramdam po ako ng kabigatan sa puso ko. Dahil hindi ko na alam kung kanino nga ba nanggagaling ang mga biyayang nakukuha namin. Finally, by 2015, I asked Sister Kay kung hindi ka ba natatakot. Wala tayong personal relationship sa Lord, pero meron tayong mga pagpapala. Napakahirap po na kalagayan yun. Ang ginawa ko po ay unti-unting inaya si Sister Kay sa mga afternoon services natin. Unti-unti din po na nakapag-reconnect ako sa mga dati kong ka-team at sa mga dating kapatiran. Isang araw po, nagulat na lang ako. Nagulat ako kasi si Sister Kay na po mismo nagsabi na gusto na niyang magpabaptize. Sobrang miracle po ang nangyari doon dahil lingid po sa inyong kalaman. Si Sister Kay po ay sobrang against sa church natin before. After almost a decade, ay finally nakabalik na po ako ulit sa church at sa ministry. Ang masaya pa po doon ay pati si Sister Kay ay nakasali na din sa IDO4. Nag-audition po siya at nakapasa siya. Several years later, nagkaroon na naman po kami ng panibagong pagsubok, panibagong struggles. By 2018 ay nawala po kami uli sa ministry. So nakakalungkot po talaga at nakakapanghina. Salamat na lang po sa Lord talaga at marami pong nag-follow up at sumuporta sa amin during those times. Unang-una na po ang ating mahal na Bishop Louie at mahal na Pastora Norma. And then came 2020, pandemic. All churches around the world resorted to online streaming dahil bawal po ang mass gatherings. Unang online service pa lang po natin ay matinding bulong na from the Lord ang aking narinig. Nagsasabing, tumulong ka dyan, tumulong ka dyan. Hindi ko po yun pinansin. Until dumating yung time na tumawag na sa akin mismo ang head ng audio team na si Brother Gary Santa Rosa. He is asking kung pwede ba akong makapagbigay ng inputs and suggestions. Right then and there, ay humingi po talaga ako ng apology sa Lord dahil sabi ko, nag-intay pa ako ng literal na tao na magsasabi sa akin na tumulong. Agad-agad mga kapatid, nakipag-Zoom meeting po ako sa kanila. We worked things out hanggang sa eventually nagpunta na nga po kami sa church center to help.
Being a musician following a path, hindi ko po natiis na hindi magsabi sa ating admin Les na kung kailangan niya kami sa worship team, we are able and ready. At doon po, nagsimula ang aming muling pagbabalik sa ministry. Sa totoo lang mga kapatid, napakahirap po na magkaroon ng pagpapala sa gitna ng pandemya. Pero hindi po imposible. Dahil nangyari po sa amin talaga yun. Literal na nangyari sa amin. Nagkaroon po kami ng pagpapala sa gitna ng pandemya. Truly, ang susi lang po talaga ay magsumiksik tayo sa gawain ng Lord. Yun lang talaga mga kapatid, wala na pong iba. Hanggang dito lang po. To God be the glory. God of mercy, humbled I bow down.
You came to my rescue, and I wanna be where you are. Oh, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat na mga katugunan ng aming mga panalangin. Alam namin, Panginoon, na naririnig mo kami. At sa bawat panalangin namin, Panginoon, alam namin, Panginoon, oh God, in your perfect time, tutugon ka at sasagot ka. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sapagkat muli binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para tayo po muli mag-aaral ng Kanyang salita. Sa ngayon po ay kailangan natin ito, lalo ngayon marami nanghihina po mga kapatid, gawa na sa nangyayari sa paligid po. Pero huwag kayong mawawala ng loob po. Ang Diyos po natin ang bahala po sa atin. Hanggat may Diyos po tayo, huwag kayong matatakot at hindi mawawala ang ating Panginoon po. Pero of course, bagong lahat, yuko natin ang ulo natin and let's pray. Father in heaven, we thank you for the great opportunity to minister and to lead these precious people. Thank you, Lord, that revelation and knowledge will flow from you and will not be hindered by the satanic force. Father, I pray that you will speak to your people with simplicity and by the power of your anointing, and let your glory be manifested through your word. And please, Lord, help those who are in need, and please heal those who are sick, oh God. Thank you, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, in the book of Matthew, chapter 7, verse 24, the scripture says, "Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall." And our subject today is entitled, "Paano haharapin ang hamon ng pandemya?" Okay, brothers and sisters, 4 weeks ago, we studied about the first of the 5 pointers in preparing for the coming of our Lord Jesus Christ. And that is to have such great faith. And 3 weeks ago, the second pointer is all about stewardship. And we learned that God called us as the gospel stewards. Today, we will discuss the third pointer and part 2 of stewardship, and that is the stewards of the family. Now, before God built His temple and before He established human governments, nations, written languages, cities, churches, and businesses, He first started the wedding ceremony in the Garden of Eden, when He blessed Adam and Eve as a sort of marriage. And His reason, I believe, is to establish a family. God is the author of family, because for Him, the most important institution is the family. Perhaps that's the reason why the first miracle the Lord Jesus Christ did was in a wedding at Cana. Now, I know you will agree with me that if the families
of the nations are doing fine in all aspects of their lives, the nations will be doing great as well. Because a good family will surely abide by the government's laws. As a matter of fact, a home cannot be separated from the condition of a nation. Because I strongly believe that integrity and character both originate from our homes. That's why students' learnings will begin from the upbringing of the family. That's why the Lord Jesus Christ said in Matthew 7:24 to 27, "Therefore whoever hear this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hear this saying of mine and does not do them will be like a foolish man." Take note, hindi sinabi man, but man, "who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall." Now, I believe that these verses can refer to a building of a home or family. And he actually said that a house that was built on the rock will not be shaken despite heavy rains, floods, and winds. Nevertheless, when a house is built on the sand, the heavy rain, floods, winds will beat the house and will bring to it its great fall. Now, this narrative of the Lord Jesus Christ is related to the stability of a home. Therefore, the question is your family or home built on the rock or on the sand? Is your home secure or full of tension, fear, insecurities, and worries in life? Especially nowadays, that this pandemic is becoming worse, that instead of declining, the number of people being infected every day keeps on increasing or rising. Now, businesses are badly affected and having the most difficult time to recover. Plus, the danger of starvation might enter the picture. But I believe that one of God's purposes for establishing families ay para po sa ganitong pagkakataon. Para sa panahon ng pandemic, calamities, disasters, wars, global economic crisis, sama-samang tatayo at solidong haharapin ng pamilya ang crisis. Na lahat ng member ng pamilya ay parang iisa. And I strongly agree na pag ang family ay nagkaisa o naging iisa sa oras ng crisis, hindi sila matitinag at tiyak na makakasurvive sila. But the question is, how can the family stand firmly? Yan ang tanong. Now, the first thing to remember in Genesis 1:28 says, "Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." It was clearly said that dominion and stewardship over every living thing that moves on the earth was entrusted to the couple, as proclaimed by the words God said to them. Kaya sinabi sa kanila. However, in Ephesians 5:22-23 says, "Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head." Take note, wives, the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So the Lord Jesus Christ bluntly said that the wife must submit to the husband. Why? Because the head of the wife is the husband, just as Christ is the head of the church. So that means, first, the headship of the family was laid upon the husband.
Yung pong pamumuno ay nasa balikat po ng asawang lalaki. Genesis 3:16 says, the woman, he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children, and your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Husband will rule over you, wives. Yun ang ibig sabihin ng Lord. So the husband will rule the wife. And in 1 Corinthians 11:3, Bible says, but I want you to know that the head of every man is Christ. The head of woman is man. And the head of Christ is God. So once again, Paul clearly said that the head of the woman is man. Ang pinakaulo po ng babae po ay ang lalaki. Meaning, ang pamumuno at pamamahala sa loob ng pamilya ay nasa ama ayon sa kalooban ng Lord. So that means, God entrusted the stewardship of the family to the father, with the help of his wife, of course. Genesis 2:18. And the Lord God said, it is not good that man should be alone, and I will make him a helper comparable to him. So malinaw na ang asawang babae po ay tutulong lang po sa asawang lalaki. Pero ang pinaka-head po, walang iba kundi ang asawang lalaki po, ang tatay po. Now in Psalms 127:3 NLT, children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. Ang mga anak daw ay regalo at reward sa kanyang ama o sa kanyang pamilya. It was clearly said that children are rewards or gifts to the parents, mainly to the father. As a father, it is but natural for him to be the steward of his children. And wife was given to him as a gift. Regalo po. So it means that the full stewardship of the family is laid upon the father. Kaya nga ang problema ng isang miyembro ng pamilya ay problemang pasan-pasan ng ama. Talking about the word problem, it is often found in the scripture in different translation. But so is the word challenge, which is found from Old Testament to New Testament. At sa buhay natin, marami tayong tinuturing na problema na lingid sa ating kaalaman ay hindi po problema kundi challenge yan at hamon sa ating buhay. And let's face the fact na ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng mga hamon sa buhay. At sino ang unang hahamunin ng kaaway? Of course, ang ama. Example, sino hinamon ni Goliath? Si Saul. Si Saul ang ama ng Israel noon dahil siya ang hari noon, kaya siya ang hinamon po. Pero ano nangyari? Natakot yung ama, kaya natakot lahat. Kaya nga yung ama hinahamon ng demonyo dahil alam niyang pag natalo ang ama, talo ang buong pamilya. Kaya makinig kayo mga tatay. Pag natalo ka tatay, talo ang buong pamilya. Kaya nakasalalay sa tatay po. At ang malaking hamon sa mga tatay ngayon ay ang pandemic na ito. First time natin naranasan ito at isa ito sa pinakamabigat na hamon ng devil kasi involved ang buong mundo rito. Dati, mga problem natin, mga hamon natin, hamon sa anak, sa asawa, sa boss mo. Ngayon, hindi. Involve ang buhay ng family, involve din ang kabuhayan ng pamilya. Now, what must the father do? Yan ang tanong. As the leader and steward of the family, ang tatay ang haharap sa mga hamon ng buhay. Ngayon, hindi pwedeng tumalikod at matakot si tatay. Otherwise, babagsak ang family. Ngayon, ang tanong, paano tatayo ang isang ama bilang leader ng family? Okay, lahat ng tatay makinig. Psalms 127 verse 4. Ito po, hindi, kung wala na yung tatay po, yung nanay po. Pag nag-iisa na lang yung nanay, yung tatay, yung natay. Siya po tatayo. Now, and like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Warrior. Ano ibig sabihin noon? Kailangan tumayo ang tatay not as an ordinary father, but stand and face the enemy as a warrior for his family. Palaban dapat si tatay po. Kasi pag ang tatay natakot, na-discourage, nawala ng pag-asa, nagsawa, bagsak ang family at accountable tayo sa Lord po. Kasi sinabi ng Revelation 21:8, malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Hindi sa pandemic nakatingin ng Lord, kundi sa mga tatay po. Kung paano i-handle ang sitwasyon at ang family mo.
And that's why you have to stand as a warrior, have the heart of a warrior. But as a warrior, what first step does the father have to make? Anong unang step na dapat atin pong gagawin? For information po, 5 forces ang humahamon sa atin, lalo sa mga tatay. Who are they and what are they? Number 1 is the lust of the flesh. Number 2 is the devil. Number 3 is the influence of the world. And number 4, unfavorable events o yung mga bad situation natin. At ang mabigat sa lahat, ang hamon ng Diyos. Yan ang matindi po. Baka hindi nyo alam, ang Diyos madalas hinahamon tayo ng Lord. Sina-challenge tayo ng Lord na hindi natin alam. In the book of Joshua 24:15, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve. So God used Joshua to challenge them all to choose who they will serve. Sino ang paglilingkuran nyo? Hinahamon ko kayo. Yan bang Diyos ng mga Amalekites o Amorites o itong Diyos na buhay? Yan ang tanong niya. So nandito yung paghamon ng ating Lord doon sa mga Israelites. Pero si Joshua, ano sinabi niya? But for me and my household, we will serve the Lord. Pumili siya. Tinanggap niya ang hamon ng Lord na siya ay mag-serve sa ating Diyos. Sa Malachi 3:10, ano sinabi ng Lord? Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me. Try me. Subukan niyo ako. Now in this saith the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Try me. Especially kay ikaw, tatay, hinahamon kita. Bigay mo yung tithes mo. Yun ang sabi ng Lord. Kung hindi, buksan ko ang bintana ng langit at ibuhos ang blessing sa iyo. It's a challenge with a promise. Yun ang challenge ng Lord. Pero mabigat na hamon ng Lord ay nasa Luke chapter 6, verse 6. Ito matinding hamon, mga kapatid. Now, it happened on another Sabbath, also that he entered the synagogue and taught, and a man was there whose right hand was withered. Meron paralyzed yung kanang kamay. The Bible says that when the Lord Jesus Christ entered the synagogue, there was a man, probably a father, whose right hand was withered. Pingkaw yung kamay niya. But he kept on listening to the word of God. And I truly believe na itong taong ito ay nag-try na siya ng ilang beses na iunat ang kanyang kamay para maidiretso niya. Pero tuwing gagawin po niya ay matinding sakit yung nararamdaman niya. Alam natin, pag paralitiko, nakaganon yan, mga kapatid. At talagang pag inuunat mo, napakasakit talaga. Kaya hindi na niya sinubukan muli. Hanggang sa tumagal na ilang taon, lubusan na tumigas yung mga litid sa kamay, sa braso, kaya lalo niya hindi maigalaw. Kaya tinanggap na niyang paralisado siya, pingkaw ang kamay niya, dahil nawala na siya ng pag-asa. Pero one day, pumasok ang Lord sa synagogue upang magturo. Pero alam kong bilang Diyos, sinadya niyang puntahan ng lalaking pingkaw ang kamay. Because in verse 10, ano sinabi ng Lord? And when he had looked around at them, all he said to the man, stretch out your hand. Stretch out your hand. And he did so, and his hand was restored as whole as the other. Ang sabi niya sa lalaki, stretch out your hand. Now, hindi na masabi ng lalaki, Lord, ang tagal ko nang sinubukan ito, pero ayoko nang gawin kasi napakasakit, Lord. Hindi lang masabi nung lalaki yon. Pero wala kayo na po na. Hindi sinabi ng Lord, magaling ka na. Stretch out your hand. Hindi po eh. Ang unang sinabi niya, stretch out your hand. Ibig hindi pa pinagagaling, pinauunat na yung kamay. I believe that it was a command, but it was also a challenge to him. Kung iunat niya yung kamay niya o hindi. Alam niya, bilang Diyos, na matagal na ito, sinubukan iunat ang kamay niya. Pero kapag nasasaktan siya, umaayaw na siya. Dahil para sa kanya, wala nang pag-asa, hanggang doon na lang siya. Pero sa Diyos, hindi po period. Kama po yan para sa atin, Lord. Kaya yun, stretch out your hand. Ang ibig sabihin ng Lord, stretch out your faith. Batakin mo ang faith mo. Dahil kung hindi, hanggang dyan ka na lang. Habang buhay ka na ang ganyan. Kaya muli gagawin niya ang ayaw niyang gawin. Dahil napakasakit talaga. Dahil na-challenge siya ng Lord. At tinanggap niya yung hamon ng Lord. Kaya muli gagawin niya yung bagay na ayaw niyang gawin dahil masakit. At lagpas sa kakayanan niya. Take note. Gagawin niya yung bagay na lagpas sa kakayanan niya. Lagpas sa iniisip niya. Inaasahan niya. Lagpas sa faith niya. Lalagpas. Kasi binatak na niya ang faith niya. At yan ang labanan ngayon. Batakan ng faith ngayon.
At unti-unti niyang ginawa. Kahit nasasaktan siya, unti-unti pinilit niya at binatak niya yung kanyang faith at yung batake niya, naiunat niya yung kanyang kamay. Ang resulta ay gumaling po siya. Nung una matigas, bandang huli, lumambot yung kamay niya mga kapatid, gumana na yung dugo niya. Why? Doon palang pumasok ang miracle ng ating Lord. Nang tinanggap niya yung hamon mga kapatid, dahil binatak niya ang faith niya. Ngayon mga tatay, if you want to experience something great, batakin natin ang faith natin. Otherwise, magiging tulad ka ng pingkaw ang kamay. At magtiis ka na lang habang panahon. Why? Dahil sa takot natin masaktan, takot tayo mabigo. Kaya ilang tatay yan dapat pinagpala na. Kahit during pandemic. Dahil ayaw mong batakin ang faith natin. Hanggang dyan na lang po tayo pagkaganon. May trabaho pero maliit ang kita. Why? Kasi pingkaw ang pananampalataya. May sakit, gumaling pero hindi lubusan. Dahil pingkaw ang pananampalataya. May business pero maliit ang kita. Kasi pingkaw ang pananampalataya. Why? Ayaw patakin yung faith. Pag pingkaw, maigsi ang kamay at braso, nakaganon po yan. Kaya kapag hindi mo binatak ang faith mo, ang sweldo mo maigsi din. Ang kita mo maigsi din. Ang healing maigsi rin. Bitin lahat. Why? Ayaw mong batakin ang iyong faith. At sa Diyos, sa ayaw sa gusto mo, babatakin mo ang faith mo. Sigurado yun. Ayaw ng Lord ang faith mo hanggang dyan lang. Lalo sa ating mga tatay. Tayo nagdadala ng pamilya, dapat ang faith natin, batak na batak ang faith natin. At that's what I told you a while ago. Sa ngayon, batakan ang faith mo ngayon. Hindi pwede yung faith natin paurong. Hindi ito yung faith natin nakahinto. Ang faith natin dapat sumasagit-sit yung faith natin talaga. Inaabot natin pirmin. Dapat natin abutin mga kapatid. Ganun ang gusto ng ating Lord. Ba't ko sinabi? Exodus 14, 9-11 says, and so the Egyptians pursued them. Madalas ko bigay sa inyo to. All the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army, and overtook them camping by the sea beside Pi-Hahiroth, and before Baal-Zephon. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, so they were very afraid. And the children of Israel cried out to the Lord. And they said to Moses, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring up out of Egypt? So ang ginawa ng Lord, sinailan sila. Inilagay sila sa posisyon o sa sitwasyon na nowhere to go. Walang pupuntahan. Sa harapan dagat, sa likod kalaban, magkabilang panig po ay bundok. Kanya nakakulong sila talaga. Ang una, takot. Nanginig sila sa takot. And second, negative thoughts. Dito ba kami ililibing Moses? Ano nasa isip niya? Patay na, wala nang magagawa. For information, si Moses ang pinakatatay nila sa pananampalataya at isa silang pamilya sa harapan ng ating Diyos. Now, Exodus 14:14. Ano sabi ni Moses? The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Yun ang sabi niya. Actually, sinabi pa rin niya na stand still, for you will see the salvation of the Lord. Pero si Moses po, kahit nagsasalita ng ganon, takot po si Moses. So, ibig sabihin, itong tatay, kahit takot, hindi niya pinakita roon sa kanyang mga anak sa pananampalataya na hindi siya takot. Pinakita niya na hindi, ang Diyos ang bahala, pero takot siya. Ba't ko sinabi? In verse 15, ano sinabi ganon? And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Ba't ka umiiyak sa akin? Tell the children of Israel to go forward. Bakit ka umiiyak, Moses? Yan ang madalas nangyayari sa mga tatay. Pag may hamon ng buhay, imbis na lumaban, umiiyak po tayo. May pagkakataon pwede ka umiyak, pero sa lahat ng pagkakataon, karamihan po ng pagkakataon, kailangan laban po. Hindi iyak, kailangan harapin natin ang hamon ng buhay. Pero sabi ng Lord, sabi mo sa kanila, abante. Hindi masabi mo, Lord, abante. Ano kami abante dagat dito? Hindi kami syokoy para lumangoy dito. Ano sabi ng Lord? Abante! Sa Lord walang atras. Basta't may kalaban, abante. Tatay, abante. Paano Lord? How Lord? Dagat siya Lord. Verse 16, sinabi ng Lord, ano sabi niya? But lift up your rod and stretch out your hand. Stretch out your hand. Sinabi niya ito mga kapatid sa Old Testament, sinabi rin niya sa New Testament. Sinabi rin sa pingkaw ang kamay, stretch out your hand. Eto na naman siya, stretch out your hand. Hindi pingkaw si Moses, pero yung pananampalataya niya pingkaw, dahil hindi niya mayunat yung kamay niya, natatakot siya. Over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. So, stretch out your hand over the sea. Yun, stretching na naman. Hindi lang masabi ni Moses, Lord, iunat ko man ang kamay ko, hindi ko kaya hawiin itong dagat na ito. Pero nung bandang huli, nakuha rin niya.
Ibig sabihin ng Lord, kapag nalagay ka sa ganyan sitwasyon, tatay, listen to me. Magpaka-warrior ka. How? Stretch out your faith. Batakin mo yung pananampalataya mo. Batakin mo ang iyong paniniwala sa Diyos. At ang resulta, Exodus 14:21. Ano sabi ng Bible? Then Moses stretched out, ayan na, Moses stretched out his faith or his hand over the sea, and the Lord caused, and the Lord, why? Because Moses stretched out his hand over the sea. Ano nangyari? And the Lord, yun importante, and the Lord caused the sea to go back by strong east wind all that night and made the sea into dry land, and the waters were divided. When Tatay Moses stretched out his faith by stretching out his hand, the Bible said, and the Lord moved. Yun ang kailangan natin. And the Lord moved. Kumilos ang Lord. At kailangan kumikilos ang Diyos sa atin ngayon. Sa panahon ngayon, dapat ang kilos ang Lord sa atin matindi. Pero hindi kikilos pa, hindi yung binahatak ang faith natin. Pero nung batakan ni Moses ang faith niya, and the Lord moved. Na ano doon? Kumilos ang Lord. And what was in the hand of Moses? A rod. Oh yes. Meaning, Tatay Moses stretched out his hand with the rod over the water. In our case, our rod is the Bible. Everybody knows about that. Meaning, kapag may challenge, stretch out your hand. Ayan. Kamay natin, uunat natin. Anong dala? Ito. Kapag ang challenge, stretch out your faith by upholding the Word of God. Itong pantapat natin sa mga hamon sa buhay. Ang problem, kapag malaki ang problem na ang kaharap mo, kapag pingkaw ang kamay mo, nasaan ang Bible? Nakaganon ang Bible natin. Kasi hindi mo maiunat, hindi mo maitapat doon sa kalaban. Hindi maiunat kami kasi pingkaw ang pananampalataya. Yan din ang gusto bigyan din ng Lord sa ating mga kapatid. Hindi mo na nakaganyan ang Bible natin. Ang Bible natin, pirmi nakatapat sa problema yan. Pirmi nakatapat sa kaawa yan. Pirmi nakatapat sa mga sitwasyon di maganda yan. Nakaunat pirmi kamay natin. Dahil nakaunat ang pananampalataya natin. Ganun tayo pirmi. Sadya tayo nilalagay ng Lord sa sitwasyon na nowhere to go. Talagang doon tayo nilalagay. Hindi para maghirap, kundi para batakin natin ang ating pananampalataya. Para maranasan mo miracle na hindi mo pa naranasan sa tanang buhay mo. During pandemic, hindi lang ninyo alam, malaking hamon para sa atin ang panahong ito. Ang hamon sa atin yan. Paano mo harapin ngayon itong pandemic na ito? Kung paano natin i-handle o magiging malinaw ang pananaw sa kabila ng itong sitwasyon, na maging mas maingat sarili natin ngayon, madaming nahahawa, namamatay, bukod sa lahat na maging madiskarte sa kabila ng hirap ng finances. Dapat ganun tayo. Hindi tayo pwede mga kapatid na tumigil lang tayo ganun, pagkatapos kasi mahirap ang buhay, tigil lang tayo mga tatay, hindi ubra. Diskarte ang kailangan natin po. Diskarte. Sa magitan ng banat po ng faith. Yung pananampalataya natin, babanat po tayo. How? Sa paano natin gagawin? Kanina si Tatay Moses ay tinapat ang rod sa dagat. Ganun din dapat ang mga tatay. Iunat ang kamay, tapat ang salita ng Diyos sa bawat hamon ng buhay. Ngayon, ang pag-usapan naman natin, ang isa sa best warrior sa Bible, si Tatay Caleb. Tinalakay ito, alam ko, nila admin noon sa Servants Force. Intentionally, ayan na naman, pinakita talaga ng Lord ang mga giants sa mga spies na malaking hamon sa kanila. Kung tutusin, hindi na dapat pakita sa kanila eh. Bakit mag-i-spy pa? Alam naman ng Diyos na talagang maganda yung milk with honey talaga yung land na yan. Para pakita sa kalahigante. Hinahamon sila ng Lord. O, titignan ko. Bless ko kayo ha. Pero may higante. Ano yung gagawin ninyo? Lalaban ba kayo sa higante o matatakot kayo? Yan ang tanong ng Lord. At madalas sa ating ganyan, may blessing nakaumang sa atin. As a matter of fact, naniniwala ko kahit pandemic, may blessing nakaumang sa atin eh. Kaya alam, may higante. Yan ngayon. Sa panahon ngayon, pinapakita sa atin ng Diyos ang higanting gawa ng pandemic na ito. Na isang malaking hamon din sa atin lahat. Lalo sa ating mga tatay, kung ano ang ating magiging response o tugon sa mga higanting nakikita mo. Higante sa finances problem. Higante dito sa mga namamatay na ito. Dami nahahawa. Going back. Natakot ng gusto. Yun nangyari sa kanila. Sa ating ganyan din. Madalas natatakot katulad ng 10 spies. Okay sila, ganado sila. Nung makita yung mga bunga nandun, okay, maganda, okay sila. Nang makita na higante, wala na, nagiba na. Ano sabi nga nun? Hindi natin sila kaya. Katulad ng mga tatay, pag higante na ang problema, katulad ng problema natin sa pandemic ngayon, madalas lumalabas sa bibig natin, hindi natin kaya. Pero kay Tatay Caleb, hindi po ganun siya.
Sa Numbers 13:30, anong sinabi niya gano'n sa Tagalog? At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses. Yan ang gagawin nyo pagka negatibo, patatahimikin nyo. Huwag nyo patayin, patahimikin nyo lang. At sinabi, ating akyatin paminsan natin. Kasi inakyat na namin eh. Akyatin uli natin. At ating ariin. Imagine that. Umakyat na kami, nag-spy kami. Akyat uli tayo. At aariin na natin. Nung pumunta kami, tinignan mo lang namin. Okay, minasdan. Spy lang. Pero ngayon, hindi. Aariin na natin yan. Tatay Caleb, may higante. Paano gagawin namin? Ang lalaki na higante doon. Sapagkat kaya natin lupigin yung mga higanting yan. Caleb said, kaya natin sila. Imagine, mga higante yung kalaban, pero kung Caleb, kaya natin sila. Ganyan ang isip ng puso ng isang tatay na warrior. Pero may nasa isip, kaya natin to, kaya natin ito, kaya natin ito, kaya natin ito. And when he reached the age of 85, nang hati-hatiin na ni Joshua ang mga lupa, ang sabi ni Tatay Caleb, give me this mountain, which is the land of the giants. Ayun na naman. Imagine nung bata pa siya, ang gusto niyang kalaban, higante. Na maging 85 years old na, may higante pa rin ang gustong kalaban. Ganong katapang si Tatay Caleb. Ganon siya katapang. Kasi ang gusto niyang kalaban yung mga kinatatakutan na ibang tatay. Maaaring dahilan, maaaring mga blessing doon mas malaki. Kasi yung lugar na yun, mas malalaki ang mga malalaki tao. Kanya baka yung mga bunga rin, malalaki rin. Pati mga santol, malalaki. Pati papayang, lalaki din kasi malalaki sila. Baka lang naman. Pero bakit gusto niya makuha mga lupang yan? Yan ang tanong ngayon. Sa Joshua 15, 18, 19, ano sabi nga doon? And now, it was so, when she came to him, that she persuaded him to ask her father for a field. Yung anak niya, hiningi yung field. So she dismounted from her donkey, and Caleb said to her, what do you wish? Ano ba ang gusto mo? Binigyan ka ng field, ano ba ang gusto mo? And she answered, give me a blessing. Since you have given me land in the south, give me also springs of water. Oh, grabe, anak niya. Binigyan na ng field, ayaw pa, bigyan mo pa uli ako. May springs of water. So he gave her the upper springs and the lower springs. Okay, listen to me, tatay. Sa madaling sabi, bilang ama, nagpaka-warrior siya para merong ma-provide at maipamana sa kanyang mga anak pagtanda niya. Kaya't mga tatay, pag tayo nagpakaduwag, anong mamanahin anak natin, takot din na mamanahin nila. Kaya panahon ng mga tatay para harapin natin ang hamon ng pandemya sa pamamagitan ng pagbatak sa ating pananampalataya. Otherwise, wala. Yung mga anak natin takot din, gano'n ang mangyayari. Hindi ko sinasabi, obligadong pamanahan natin, pero hindi pa maganda yung mawala ka, may naiwan ka sa mga anak mo. Hindi ba napakaganda ng gano'n? Hindi, nawala ka, naiwan mo utang, naiwan mo yung minumura yung tatay mo. Hindi maganda. Ang maganda, naiwan. Maganda, may iniwan sa akin ng tatay ko. Hindi ko malilimutan ng tatay ko. Ganyan yung mga anak, siyempre, hindi ko malilimutan ng tatay ko. Pinamanahan ako ng tatay ko. Hindi ko malilimutan. Pag wala mana, nalimutan ko ng tatay ko. Yun, hindi ko lang malaman. Pero sa parte, pinapaalam ng Lord sa atin po, napakaganda yung gano'n na, alam mo, anak mo, may kahihinat na anumang mangyari, may pag-uumpisan sila. Tayo mismo magpapalakas ang loob sa ating asawa at mga anak. Ipakita natin sa kanila na anuman ang mangyari, may Diyos tayo na hindi magpapabaya sa atin. Kaya mo yan, tatay. Kaya mo yan. Dahil nasa iyo ang Diyos. Kaya panahon na mga tatay, para alisin ang mga takot at pangangamba sa puso, dapat tanggalin na natin po. Isipin na natin na kahit pandemya, kaya tayo i-bless ang ating Lord. Huwag natin gawin hadlang itong pandemya na ito para hindi tayo ma-bless. Nang higit sa inaasahan pa natin, ang magpakawaryo lang po tayo. Ano pa dapat natin gawin, mga tatay? Yan ang tanong ngayon. Magpakawaryo sa paanong paraan uli? Listen to me, mga tatay. Romans 12:2, Revised Tagalog. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang isa sa pwedeng interpretation nito ay huwag makiayon sa takbo ng sanlibutan. Ano ibig sabihin huwag makiayon? Kuya, apply natin ngayon sa pandemic ang reality. Mahirap ang buhay sa finances. I have told you the reason. Sinabi ko na sa inyo. At yan ngayon na nasa isip,
at lumalabas sa bibig ng maraming tao sa sanlibutan. Lalo sa mga tatay sa sanlibutan. Ang hirap ng buhay ngayon, ang hirap ng business ngayon, ang hirap ng trabaho ngayon, ang hirap kumita ngayon. Puro mahirap. Ang sabi ng Bible, wag daw makiayon sa sanlibutan, sa reality. Although yun ang reality, talaga mahirap, pero wag ka daw makiayon. Meaning, sasalungatin mo ito ng faith mo. It's now reality versus faith. Or faith versus reality. Yan na po mangyayari. Sapagkat ako nagsabi sa inyo, pag nabuhay tayo sa reality sa ngayon, matutudas tayo mga kapatid. Walang mangyayari sa buhay natin pag sa reality tayo nabuhay sa ngayon po. Ang reality, walang masama. Yan ang reality. But there are times na yung reality po isa-set aside mo at ilalagay mo yung pananampalataya talaga. Lalo sa panahon ngayon. Pag sumunod kayo sa reality, sa takbo ng sanlibutan, reality, yan ang katotohanan, mahirap talaga. Hanggang doon na lang tayo. Puro hirap maabutin po natin. Hindi pa pwede. Kailangan po salungatin natin yan sa magitan ng pananampalataya natin, sa magitan ng pagbabago ng isip at tiyak, kasama pati pananalita. Babaguhin na natin. Kapag sinabing hirap ng business ngayon, hindi. Ang sabi ng Biblia, meron bang mahirap para sa Diyos? Bahala ang Lord sabi. Dapat ganun tayo. Hindi siya pa mahirap ang business niya. Oo nga, hirap. Huwag kayo makiisa. Huwag makiayong sa takbo ng sanlibutan. Pag sinabi mahirap ang business ngayon, maaaring sa'yo, pero sa akin, hindi sa ano pa mabagay. Kaya sinabi ng Diyos ay walang mahirap para sa Kanya. Hindi naman ang Diyos, hindi naman ako magtatrabaho. Ang Lord ang siyang gagawa para sa akin. Ako magtatrabaho, ang Lord ang mag-guide sa akin. So ano mahirap para sa Lord? Dapat ganun, yung kumpiyansa ka. Nandun yung confidence mo na talagang kahit anong hirap na sinasabi niya, ikaw baligtad ka. Hindi. Sa Diyos wala. Sa atin mahirap yan, pero sa Diyos wala mahirap. Pag kumilos ang Lord, yan na. Ang ganda na mangyari. Magugulat ka, kahit pandemic, pagpapalain yung business mo eh. Sa trabaho, ano sinasabi? Mahirap ang trabaho ngayon. Walang trabaho ngayon. Wala makita ang trabaho ngayon. Huwag ka umayon. Huwag ka umayon. Pagka sinabi, walang trabaho ngayon, hirap ang trabaho ngayon, meron. Ganun ka, walang trabaho, meron. Hirap makakita ngayon, hindi, meron yan. Hindi ako mawawalan dahil anak ako ng Diyos eh. Meron. Yan ang pagkontra po sa reality. Dahil talaga pag reality, talaga wala ang reality. Pero sa Diyos natin, alam natin lahat. Ang mundong ito nag-umpisa sa wala. Wala lahat siya, nag-umpisa yan. Pero bakit nagkaroon? Dahil sa Diyos. Ang reality, mundo, wala. Pero nang magsalita ang Lord, nagkaroon. Nang magsalita ang Diyos, nagkaroon. Nasaan ang salita ng Diyos? Ito na ang salita ng Diyos, hawak na natin ang salita ng Lord. Kaya ibig sabihin yan, yung wala, pwede talaga magkaroon dahil nasa atin ang salita ng Diyos. Katulad na nagkaroon ng mundo, nagkaroon ng dagat, nagkaroon ng bundok, nagkaroon lahat dahil salita ng Lord. At yan din, pwede mo pang hawakan po. Ang salita ng Diyos, pwede natin pang hawakan. Sabi mo, alam ng Diyos na ako ang breadwinner, kaya batakin yung faith mo, ang panlaban sa reality. Hindi mo pwedeng labanan ang reality na hindi mo babatakin ang faith mo. Pag hindi nyo binatak ang faith ninyo, faith versus reality, ang mangyayari po, mas madalas, mas angat ang reality dahil nakikita ang reality. Ang faith po, hindi nakikita, kaya mas mababa. Babatakin mo, mas mataas sa reality. Kailangan mas mataas sa reality para ito po, matabunan itong reality at magkaroon ng kababalagan, magkaroon ng miracle ang ating Diyos, makakilos ang Diyos po natin. Sasabihin ko sa inyo yung totoo. Yung bang pingkaw ang kamay na yan, imposible ba na siya gumaling o hindi? Imposible na gumaling yan. Imposible na kaganon ka, mayumam na konting-konti na lang. Ito gumaling eh. Ang tanong bakit? Yun ang reality, hindi nagagaling talaga, mahirapan talaga. May mga mangilan-ngilan na ayunat ng konti, pero hindi talagang unat na malambot na para walang nangyari. Walang ganun po. Pero bakit nangyari? Yung reality, tinalo ng iunat niya ang pananampalataya niya. Tinalo ng faith yung reality niya. Sana nakukuha niyo mga sinasabi ng Lord, mga kapatid. Sa katunayan, ilan na may cancer? Pag may cancer, sinasabi, wala na, imposible na. Bihira lang nakakalusot, mga kapatid. Pero ang sinasabi ko, may cancer, hindi lang inoperahan. May cancer, hindi inoperahan, walang anuman. At tulad na nangyari nun sa amin, mga kapatid. Meron kami isang kapatiran, ang kanyang cancer sa buto, sa likod. Yung spinal niya nabubulok. Walang operasyon. Pinag-pray lang talaga, mga kapatid. Gumaling po siya hanggang ngayon, buhay eh. Ang tagal na, 20 years, 30 years, buhay pa rin po yung tao. Yun ang miracle. Ang tanong bakit? Reality, wala na. Bulok na yung spinal niya.
Kaya sa mali sabi, wala na magagawa talaga. Kumalat na yung cancer sa kanya. Pero yung pinag-pray, bakit nagkaganon? Binatak yung faith Binatak yung pananampalataya niya, kanya gumaling. Kaya lumagpas do sa reality. Kanya yan, huwag niyong titignan yan ang reality. Dahil ang reality ngayon talaga hindi maganda ngayon. Aminin natin yan. Hindi maganda, pero kayo sumabay doon. Sa atin, hindi pwede. Pero mo sabihin yan, He will make all things beautiful in His time. In His time, gagawin mabuti ng Diyos yan. Gaganda lahat yan. Gaganda lahat yan. Hindi, makakuha tayong trabaho, sigurado. Hindi, puro meron. Naalala ko rin umisan po, itong mga elders natin. Pinaganap ko sila ng lugar para sa Bible school natin. Iniikit na nila lahat. Del Monte Avenue, sa Mayon, umikit sila sa lahat. Ikit sila, sige. Ikit. Pagdating sa akin, wala Sabi niya, wala po. Wala po, pastor, wala kami makita talaga. Hindi, meron yan. Ako sa kanya, meron pero mahal po. 20,000 sa buwan, 30,000 sa buwan, ang liliit pa. Hindi, meron niya, mura lang, meron niya. Hanap na naman sila, hanap sila. Alam niyo, nakakita. Malapit pa sa amin, sa may Mayo, nakita 5,000 a month lang. Ang ganda pa. Mukha school pa talaga. Why? Hindi ako pumayag nung wala Kinontra ko yung reality na wala talaga Nagkaroon Biglang nagkaroon. Yung lugar na yun, hindi talaga pinaupahan. Biglang pinaupahan, mga kapatid. Imagine that. So, ibig sabihin talaga, binigay ng Lord. Dahil yung kinontra mo yung reality sa magitan ng paniniwala at pananampalataya, binatak mo yung pananampalataya. Yan ang tatandaan po ninyo. Sana po never accept no. Ibig sabihin never accept no. Pagka sinabi hindi na, wala na pag-asa, wag, laban natin. Wala naman masamang lumaban Ano mawawala, lumaban tayo. At tulad sinabi, wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lang. Hindi, laban ako, hindi, gagaling ko. May masama ba doon? Wala naman masama doon. Lumaban ka, batakin mo ang pananampalataya mo. At walang bumatak ng pananampalataya na walang nangyari sa kanya. Napakaraming bumatak ng pananampalataya at nakita kung paano kumilos ang Diyos. Pati sa business. Pag sinasanlibutan reality, mahirap mag-business. Totoo yan. Dahil hindi tayo kikita yan sasabihin. Salubugin mo ng faith. Hindi, kikita tayo. Sigurado yan. Basta, hindi ka na makakabawi. Hindi. Ang daling bumawi, may Diyos tayo Ang Diyos ang magpapabawi, re-restore ng Lord. Kung buhay nga, nire-restore ng Lord. Yan pa kaya. Ang dali lang sa Lord yan. Babatakin kung pananampalataya ko, sigurado, ibabalik ng Lord yan. Yung ganun mind ang kailangan natin mga tatay. Dapat ganun po tayo. Minsan sinasabi natin, paano ko asenso? Wala akong pinag-aralan, medyo mababa lang pinag-aralan ko. Paano ko mapupunta sa magandang pwesto? Huwag ka mag-alala. Pag ginusto ng Diyos, magugulat ka. Isang araw, supervisor ka na, wala ka naman gaano pinag-aralan. Dapat marunong ka lang bumasa at sumulat. Mahirap naman hindi ka bumasa at sumulat. Paano ka maaangat nun? O kanya ibig sabihin, marunong kang bumasa at sumulat, may konti ka experience, pwede kaya angat na natin, Lord. Basta nasa mind mo, hindi. Gusto ko masenso. Kailangan lumaki kita ko para sa pamilya ko. Lalo ngayong pandemic, kailangan madagdagan ang kita ko. Yun, laban. Yun nasa mind mo, laban. And that is the mind and the heart of a warrior. Yun ang dapat pirmin laban. Sa madali sabi, nakita nyo kay David, mga kapatid. David, hindi nyo makikita na hindi lumaban yan. Nung hinahamon ni Goliath si Saul, nagtagulat, sinabi ni David? Ako harap. Sige, ako lalaban. Binatilyo, ako lalaban. Sabi niya gano'n. Ang tanong, bakit? Yung pananampalataya niya, nakita niya ang laki nito higante ito binatak niya yung pananampalataya. Sige, ako lalaban dyan, Siya lumaba. Ano nangyari, mga kapatid? Di ba, napatay niya, naputol ang ulo. Ang pumutol, binatilyo lang, mga kapatid, na bumatak ng kanyang faith. Ang tindi ng faith niya, mga kapatid, na sinabi niya, hindi. Sumusugod pa lang, sinabi na niya puputulin ko ang ulo mo. Yung may espada pa niya mismo, pinamputol ng ulo, mga kapatid. Ganon siya katapang dahil ganon niya batakin ang faith po niya. Ganon siya magbatak ng faith. Yung challenge, sinabi ko sa inyo kanina, Diyos, challenge tayo. Nangyari na kay Gideon. Kay Gideon, 32,000 sila kung di ako nagkamali. Ang dami nila. Ano sinabi ng Lord? Gideon, bawasan mo yan. Masyado marami yan. Baka sabihin nila dahil sila kanya nanalo. Sige, pauwi yung mga takot. Umuwi. May natira, mga 20,000 yata natira kung di ako nagkamali. Ang sabi niya, marami pa yan. Sabi niya ganun. Sige, painumin mo yan. Yung mga inom na nakatuwa dyan, pauwi mo lahat. Alam niyo, 300 lang ang natira Pero hindi sinabi ni Gideon na, Panginoon, 300 lang, 100,000 yung kalaban natin. Ito 300 na lang ito.
Paano gagawin ko dito, Panginoon? Hindi niya sinabing ganun eh. Ano sabihin nun? Tinanggap niya yung hamon ng Lord. Bawasan. Di bawasan. Sige, bawasan. Oy, mga katakot. Uwi kayo. Pagkatapos pinainom. Oy, kayo mga nakatuwadahan dyan. Uwi lahat. Siguro sabi ng mga tao niya, Boss, Gideon, 300 na lang tayo. Yun nga, 300 tayo. Tayo lalaban ngayon. At mas mananalo tayo pag konti lang tayo. Dahil lilitaw ang glory ng Lord. So, siyempre, lumaban sila. Nung lumaban, ano nangyari mga kapatid? Panalo. Tinanggap niya yung hamon eh. Tatandaan niyo maging sensitive kayo minsan. Na hindi mo alam ang Diyos ang humahamon sa iyo. Hinahamon ang pananampalataya mo at tandaan po ninyo. Pag hinamon ka ng Lord, ibig sabihin yan, may gustong gawin ang Lord sa iyo. May gusto ibigay ang Lord sa iyo. Kaya hinahamon ka. And who knows? Baka yung mga nangyayari sa ngayon, hamon ng Lord sa iyo yan. Baka yung mga nangyayari sa iyo ngayon na hindi maganda sa finances, hindi maganda sa physical, baka hamon sa iyo, Lord. Dahil may nakalaang gustong gawin ang Diyos sa iyo na maganda. Pero hindi niya bibigay hanggang di mo tinatanggap yung hamon. Hindi niya bibigay hanggang di ka nagpapaka-warrior, tatay. Kailangan maging warrior ka muna. Pag naging warrior ka at nakita lumaban ka at binatak mo yung faith mo at saka mo makukuha ngayon yung inahanda ng Lord para sa iyo. Tandaan ninyo, yung pingkaw ang kamay, yun ay challenged without a promise. Hindi sinabi, iunat mo, pagagalingin kita. Hindi sinabi, ngayon pagagalingin kita, iunat mo. Walang pangako. Basta iunat mo lang kamay mo, yun lang ang sinabi niya. Sa atin hindi eh. Ang daming pangako ng Lord sa atin dito eh. Kung susunod ka. Sumunod ka na, dami pangako ng Lord. Lumabang ka. Ito hindi mo ikaw lalaban. Ang Lord din ang lalaban. Pananampalataya lang sa atin eh. Baka kalaban mo tayo sa demonyo, hindi man natin nakikita yan. Pero ang pananampalataya natin, mga tatay, yun ang kailan. Kanina diba sinabi? Ang lalaking ito na nagtayo sa buhangin. Ang lalaking nagtayo sa bato. Bakit lalaki lang binanggit? Man, sinabi doon. O ang tao. Hindi sinabing mga taong nagtayo. Talaga isang tao nagtatayo ng bahay. Isang tao nagtatayo ng pamilya. Ang tatay ang nagtatayo ng pamilya. Kanya nga sinasabi ng Lord, pag tinayo mo sa buhangin yan, tapos ka. Itayo mo sa bato. Ibig sabihin, matigas talaga. Nandun yung tapang, nandun ang courage sa atin para maitayo sa bato ang tahanan natin. Maitayo sa bato ang pamilya po natin. Ganun dapat ang mga tatay. Kaya pinapalam sa inyo ng Lord. Pinagkatiwala ng Lord sa iyo yan. Kaya mananagot tayo po. Pag hindi natin napamahalaan, napangalagaan ng gusto ang anak at ating pamilya po. Kanya dyan sa parte ng mga kapatid, siguro sapat na yung sinabi ko para tayo mga tatay po ay tumapang na ngayon at harapin natin ang hamon ng pandemyang ito. Makakaya po natin. Basta ang Diyos nandiyan dyan, makakaya natin. Basta bataki mo lang ang faith mo, makakaya natin. Huwag kayong pumahig na hanggang yung pingkaw ang kita mo. Huwag kayong pumahig hanggang yung pingkaw ang pananampalataya. Pingkaw ang kita, pingkaw yung ating kabuhayan. Wag! Kailangan nakaka-stretch talaga. Stretch out your faith. Naka-stretch talaga ang pananampalataya. Naka-stretch talaga ang ating faith. Naka-stretch talaga yung ating pananampalataya para makuha natin. Unang-una, di ba pag may inaabot ka, ini-stretch mo yung kamay mo? Paano mo maaabot kung Lord, gusto ko abutin yun nakaganon ka. Unat mo kamay mo. Lord, masakit ayoko iunat. Hindi, abutin mo. Paano hindi mo maaabot, my friend? Hindi mo maaabot. Ngayon, gusto mo abutin. Lord, gusto ko maabot yun Unat mo kamay mo. Ayan. Pag inunat mo, para yung pananampalataya, inunat mo yung pananampalataya mo, maaabot mo. At ganun tayo lahat. May inaabot tayo sa madaling sabi. Sa kabuhayan, may inaabot tayo. Bari sa physical, may inaabot tayo. Abay, kailangan iunat mo ang kamay mo. Iunat mo ang pananampalataya mo para maabot mo. Dahil pag hindi mo inunat yan, hindi mo maaabot yan. Kailangan iunat mo para maabot mo. Huwag ka naman tamad, gagamit ka ng hagdanan para maabot mo. Wag. Iunat mo, pananampalataya mo. Hindi pwede yung pananampalataya, malagyan mo na hagdanan yung pananampalataya. Hindi pa pwede po. Kailangan sarili mong pananampalataya. Galing sa puso mo, yung tapang mo nandun. Hindi. Alam ko, kaya ko abutin yan. Sa pamamagitan mo, Lord. Alam ko, maabot ko yan, Lord. Alam ko, kahit pandemic, maaabot siya. Walang pandemic sa'yo, Panginoon ko. Maaabot ka. Ganun dapat tayo. At ako nakakasiguro sa inyo lahat. Mga tatay, malayo mararating mo. At marami kang maaabot sa buhay para sa pamilya mo. Pag ganun, ang naging mentality po nating mga tatay. So yan po ang pagharap sa pandemya. Kailangan magpaka-warrior tayo sa pamagitan ng pagbatak sa ating pananampalataya.
Ano ba mabutit kalugod-lugod sa Kanya? Yan ang tanong ngayon. Di ba sinabi ng Luke 18:8, sa aking pagbabalik, may abutan pa kaya akong nananampalataya sa mundo? O pananampalataya. During a global crisis yan, maaaring dumating ang Lord, mga kapatid, kailangan nananampalataya. Nalulugod siya sa mga nananampalataya sa Kanya. Hebrew 11:6, ano sinabi ng Bible? You will never please God without faith. So, ibig sabihin, yung salitang please, nakalulugod. Hindi malulugod pag walang faith. Kasi pag may faith, doon malulugod ang ating Lord. Doon siya malulugod. Kaya nga, yung bagay na yan, pinapalam sa atin ng Lord. Gumagawa tayo ng, bakit tayo dapat umasa sa faith? Yan ang tanong ngayon. Kasi ang gumagawa ng daan, kahit walang dadaanan pa, ang Diyos po ang dumadaan, ang gumagawa rin ng daan. Kahit wala ng daan, kaya niya lagyan ng daan, mga kapatid. Ganun ang Diyos po natin. Kaya hindi pa pwede, hindi ka mag-stretch eh. Katulad ng ginawa ni Moses, in-stretch yung kamay niya, in-stretch yung pananampalataya niya, nagkaroon ng daan. Kaya gusto nyo magkaroon ng daanan, gusto nyo shortcut pa eh. Magkakaroon kayo ng daanan po, patungo sa pagpapala ng Lord. Basta yung mind natin, baguhin na po natin. Kailangan yung ating mind, yung pananampalataya, batak na batak, pati salita natin, batak na batak yung salita natin, mga kapatid. Hindi salitang takot, salitang matapang, at nandun, buo ang pananampalataya. So, purihin ng Diyos, mga kapatid, sa inyo lahat. At sana po sa mga tinalakay natin ngayon, magmula sa araw na ito, mga tatay, sana po baguhin na natin yung pananampalataya natin. Huwag pingkaw. Kailangan naka-stretch ang ating mga pananampalataya. Yuko natin ang ulo natin, tayo manalangin. Dakilang Ama, sa araw na ito, Panginoon, muli kinausap mo kami, lalo na pa yung mga ama ng tahanan, Ama. Kinausap mo lahat upang sa ganoon ay maging matapang at batakin yung kanilang pananampalataya, O Diyos, para na sa ganoon, O Lord, ay makamit namin, maabot namin ang gusto namin abutin. Marami mga ama merong gustong abutin sa buhay, Panginoon. Lahat ng ama merong gustong abutin sa buhay para sa kanyang pamilya. Pero hindi niya maabot, Panginoon, dahil yung kanyang pananampalataya, hindi niya mabatak ng kanyang pananampalataya. Kaya tulungan mo kami, Panginoon ko. Tulungan mo kami batakin ng pananampalataya namin para maabot namin ang dapat namin abutin. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, walang pandemya sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, kahit oras ng pandemic o pandemya, Panginoon, ay kaya mo kami pagpalain, Lord. At kaya mo isupply ng lahat namin pangangailangan, Lord. At kaya mo kami ingatan, Panginoon ko. Kaya ikaw na po ang bahala sa amin, Lord. Tulutan mo sa magitan ng tinalakay namin, magbago ng kaisipan, ang lahat ng mga tatay, maging matapang, Panginoon, na humarap sa hamon ng buhay, sa hamon, Panginoon, ng pandemya. Harapin ito ng buong tapang, harapin ito na nando doon ang matinding pananampalataya sa iyo, Ama. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, tinatas din at nakila at umaasa na kami ng tagumpay sa bawat tatay na nakinig dito po sa araw na ito. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at yan po ang ating tinalakay ngayon, paano harapin ang hamon ng buhay. At sa parte nga, mga kapatid, sa isang linggo po, kung papahintulot ng Lord yung continuation nito po, or meron ko isa kasi na continuation ng isang pinreach ko noong nakaraan po, baka maging ito naman natin tatalakay. Hindi ko alam kung pagsasalitin ko po. Pero bahala ng Lord. Importante po, mga tatay, yung sinabi ng Lord sa atin, stretch out your faith. Unat ang ating kamay. Iunat ang pananampalataya. Stretch ang pananampalataya para maabot natin ang gusto natin abutin. Salamat po sa inyo lahat and may God bless you all. And to all our first-time viewers, I know that some of you are having a hard time facing your challenges in life. Talagang ang iba po sa atin, medyo talaga nahihirapan po tayo sa mga challenges. Napakarami po, kabi-kabila, patong-patong. At ngayon po, pinakita po sa atin ng Lord that we need to stretch out our faith in God. Talagang babatakin po natin ang ating po mga pananampalataya. And for you to say that you have faith in God, you must also believe in the gospel of Jesus Christ. So para masabi po natin na tayo po'y nananampalataya sa ating Diyos. But the question is, what is the gospel of Jesus Christ that we need to believe? In the book of 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried,
and that He rose again the third day according to the Scriptures. Now, the gospel of Jesus Christ is about the death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan maniwala po tayo sa gospel po ng ating Panginoon. Kaya lang po, right after we believe, hindi po dyan natatapos. We need to apply it to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel in the book of Acts, chapter 2, verse 38. Then Peter said to them, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." So para masunod po natin yan, unang-una, we need to repent. And repentance symbolizes the death of Christ. Tayo naman po, ipapatayan naman po natin ang ating mga kasalanan through repentance. So para bagang pinapatay natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. At naniniwala po ako, kahit gaano po kalaki ang nagawa po natin kasalanan sa ating Diyos, the Lord is willing and able to forgive your sin as long as pag nakita ng Panginoon na nandun po yung buong puso na pagsisisi po sa atin, ay patatawarin ka ng ating Panginoon. At yan po ang unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Yan naman po, kasabay naman po, no, para baga nililibing naman natin ang ating mga kasalanan, kasabay ng paglilibing kay Jesus Christ. So yan naman mangyayari po dyan ay babautismuhan naman po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ. At hindi po yung paghuhugas lamang po ng katawan, kundi yan po ay nakakapag-alis po ng ating kasalanan. Pag sinabi po natin be baptized is baptizo in Greek. Ibig sabihin, you have to be submerged or immersed in water. So, ibig sabihin, ilulubog ka talaga sa tubig. So, yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. In fact, once you receive the gift of the Holy Spirit, you are also receiving power. Marami po sa atin, mga kapatid, nahihirapan po tayo magbago. Gusto mo magbago, pero hindi mo magawa. Pero pag nasa iyo ang Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, magkakaroon ka ng power to overcome all the works of the flesh, all your weaknesses, all the works of the devil sa buhay po natin. At yan din po ang tutulong po sa atin para para tayo'y makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po, unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment po, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Diyos na buhay, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay, yuko po ninyo ang inyong mga ulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa lahat po ng interested po magpabaptize, andyan po mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapag-schedule po tayo ng water baptism. So once again, on behalf of our beloved Bishop, maraming salamat sa lahat ng ating supporters, followers, subscribers. Gayon din po sa mga To God be the glory. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, and to God be all the glory. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na talaga pong
Mahirap po kasi natin gawin ang lahat ng mga bagay na napapakinggan natin. Hindi po natin isasagawa yung tinuro po ng ating beloved Pastor Ludwig kung paano po tayong tatanggap sa ating Panginoon. Ngayon po, napakaganda po ng turo ng ating Diyos, paano natin haharapin ang hamon ng buhay. Siyempre, of course, stress lang po natin ang ating pananampalataya. At ang kinausap ng Panginoon, lahat po ng mga tatay. Ngunit tatay lang po ba? Ang mga nanay, ang mga anak, ang pamilya. Dapat po tulong-tulong tayo. Tulungan natin ang tatay sa ating pamilya na makalaban po. Sapagkat ito pong nangyari na ito na pandemya ay hamon po sa kanila. Kaya tayo po naman ay tumulong upang maging stable po ang kalagayan ng family natin. Sapagkat sa pandemya ngayon, gayahin po natin si Moses na siya po ay sumunod sa utos ng Panginoon. I-stretch mo ang kamay mo, Moses, kaya bumukas ang dagat. At ano naman ang ginawa ni Caleb? Di po ba lahat po ay natatakot dahil may higante doon? Pero alam po ninyo, sabi niya, hindi, kakayanin natin yan. Kaya sa edad na 85, bundok pa din ang hinihingi niya, mga kapatid. Nagpaka-warrior siya. Kaya naman ang resulta, ano po? Meron siyang pinamana sa kanyang mga anak. Kaya kung tayo pong lahat ng mga tatay magiging matapang sa hamon na to ng buhay, tiyak at sigurado mapagtatagumpayan natin. Stretch lang natin ang ating faith. Amen? Purihin po ang Diyos. Tayo po ngayon ay dumako po sa pagbibigay. Magbasa po muna tayo ng ating banal na aklat. So Job chapter 1, verses 1, 4, and 5. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Verse 4, and his sons will go and feast in their houses each of his appointed day, and will send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. So it was, when the days of feasting had run their course, that Job will stand and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it might be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus, Job did regularly. Purihin po ang ating Panginoon, no? Pinapakilala po ng Diyos sa ating si Job, kung sino po si Job. Ang alam lang natin kay Job ay saksakan siya ng yaman. Pero dapat natin makita na sa kabila ng kanyang kayamanan, ang sabi po sa kanya, siya daw po ay isang tao na blameless at saka upright, si Job. Bakit siya nagiging blameless? Isa po ito sa nakita ng Panginoon sa kanya, na kapag nagtitipon-tipon ng kanyang mga anak, ay pinagpe-pray niya, sinasanctify niya, at gigising siya ng maaga, para mag-offer siya ng burnt offering, according pa sa number ng bawat isa. Siguro marami siyang mga ino-offer sa ating Panginoon. Kasi ang sabi ni Job, baka itong mga anak ko nagkasala sa Diyos, kaya daw yun ang ginagawa ni Job regularly. Kaya naman sa ating lahat, gahin din natin si Job, na kung saan hindi naman tayo nagkakaroon ng ganitong kostumbre ng bawat isa sa mga anak natin, may binibigay tayong hayop na papatayin para sa Panginoon. Pero pag tayo po ay tumutulong sa gawain ng Diyos, para na rin tayong si Job sa harapan ng Panginoon. At malalagay pa rin ang pangalan natin na maging blameless tayo, na kahit ganitong pandemya, ay pinagpipilitan natin tulungan ang gawain ng Panginoon. Amen? So, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating AVP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat po sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta po sa ating mga gawain. Ganon din po sa mga satellite members natin nag-tune in. And please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay po ang inyong kaloob sa kanya-kanya ninyong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Purihin po ang ating Diyos. Iyuko po natin ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sapagat ngayon ay tinuruan mo po kami na harapin po namin ang hamon ng pandemya na to. Kinausap mo ang lahat ng mga tatay
At lahat kami, Panginoon, mga nanay, mga anak, mga family, tulungan po namin ang tatay sa family pang sa ganon ay maharap po ang challenge na to ng buhay. Huwag mong pabayaan na manaig po ang takot sa amin. Kundi bagkos, Lord, tulungan mo na ma-stress namin ang aming pananampalataya. Huwag maging pingkaw ang aming pananampalataya, O Diyos. At alam po namin, Lord, na katulad ni Caleb, na hindi niya kinatakutan na higante. Ngayon, hindi namin katatakutan ang gawa ng COVID na to. Kundi bagkos, gawin mo kaming isang warrior. No? Magpapaka-warrior po ang bawat isa sa amin, Lord God, upang mapagtagumpayan namin ito. Maraming salamat po sa aming beloved Bishop na lagi mo pong ginagamit upang kami po ay bigyan ng lakas ng loob, ng tapang. Kaya Ama, salamat po ang lahat ng mga kailangan namin sa buhay na ito, O Diyos, ay pagkaloob mo sa iyong mga anak. Igawad mo po ang basbas sa lahat po ng iyong mga anak, mula ulo hanggang talampakang basbasan mo, Panginoon. Huwag mong pabayaan ang badaya ng devil. Huwag mong pabayaan na maduwag sa hamon ng buhay. And in Jesus' name, Lord, gawin mo kami mga sundalong matatapang, magigiting at may ingat na mapag-ingatan po namin ang aming mga sarili sa pandemya ngayon, sa kapanahunan ngayon, Lord God, especially sa sakit na COVID-19, Lord. And in Jesus' name, Panginoon, ibuhos mo masaganang pagpapala sa inyong mga anak, buksan mo ang kaisipan, buksan mo ang mga mata, kung paano dadaloy ang masaganang pagpapala, Panginoon, sa pamilya, na sa kabila ng pandemya, Lord, ay talagang bubuhos pa rin ang pagpapala at meron pong gagamitin para po sa pangangailangan. Basbasan mo po ang inyong mga anak, Lord God, ganoon din, abutin mo po ang lahat ng mga kababayan namin, O Diyos, tulungan mo po na magsama-sama kami maglingkod sa inyo, Ama. Ganon din po mga kapatiran namin na nandun sa iba't ibang ibayon ng dagat, Lord. Pagpalain mo rin po sila at pakaingatan. Maraming salamat po. Basbasan mo rin ang kaloob ng iyong mga anak. Sa iyo pong lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa pagdalo po ninyo sa ating gawain. Alam ko po na kayo po ay patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya magkita-kita tayo muli sa susunod pong Sunday. God bless you all. Wanna be where you